Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, at narito naman po ako at muling magbabalik at upang maghahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo ngayong araw mga kapatid. Yan, titignan natin kung ano yung mga lalabas at ibababa ng ating oracle cards na ito. Yan, tignan natin mga kapatid. Sa mga bago kong subscribers sa aking YouTube ay maraming salamat po. Yan, at sa mga kakilala ninyong mga kapatid, kamag-anak o mga mahalin nyo sa buhay, pwede rin ninyong i-recommend yung aking YouTube channel na yan na Maestro Apo. Yan. Katay ng 3. Yan. At ano tayo? Ano lang tayo dito? Pipili lang tayo ng 13 baraha mga kapatid. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. Itong properties o ari-arian mga kapatid. Yung properties o ari-arian ninyo, kung ano man yung lupain, yan, bahay ninyo, o di kaya bahay bakasyonan, o di kaya sa bubukirin ninyo o mga properties ninyo o lupain, meron po diyang mga nakatirang mga elemento na hindi nakikita ng mga normal na tao, tulad ng mga kapre, diwende, tikbalang, o di kaya mga engkanto o laman lupa na nakatira dyan sa inyong property o ari-arian na nananahan dyan. Yan, napakarami pong uri ng elemento. Kung sino pang mga karesonate nito, kung may mga lupain sa bundok, yan, may mga bundok, o di kaya lupain nila sa mga palayan o kung saan man yan na mga bubukirin, marami pong mga elemento na nakatira dyan, na nakatira sa mga puno. Yan, malalaking puno, sa mga baliti o kung anumang malalaking ng kahoy. Diyan yan sila nananahan mga kapatid. Yung mga ganyan. Yung mga ninyo, kaya bago po kayo pumunta diyan o di kaya ay puntahan niyo yung lugar na yan na inyong properties o ari-arian na yan, dapat po magsabi po kayo ng tabi-tabi po bilang respeto sa kanila. Hindi sila magambala o matamaan. Dahil pag yan ay natamaan ninyo, nagambala ninyo yan at nasaktan nyo yan, gaganti at gaganti yung mga elemento na yan. Kung saan ninyo nasaktan yan, natamaan ninyo yan sa paa, mamamaga ang inyong paa. Kung matatamaan yan sa ulo, ay sasakit ang ulo ninyo na parang mabibiak. Ganun ang mga kapatid, ganun sila gumanti. Kung saan ninyo sila parte nasaktan, ganun doon din sila babawi. Doon kanin nila sasaktan. Kaya ang dyan, dapat magtabi-tabi po bilang paggalang sa kanila. Yan. Aris. Itong Aris na ito ay isa ito sa merong zodiac sign na Aris. Makaka-resonate dito na mag-ingat ka rin sa panahon ngayon. Yan, mag-ingat ka dahil hindi lahat ng tao ay mabuti ang intention sa iyo. Yan, Aris yan. Mag-ingat ka rin. Yan yung mensahe. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung tikbalang. Ang tikbalang po mga kapatid ay isang uri ng nilalang na kalahating katawan yan ay kabayo at ang kalahating katawan yan ay
parang katawan ng tao, pero ano siya, ang ano siya, korte siya ng kabayo, pero ang tindig niya ay parang tao na nakatayo. Yan ang uri ng tikbalang. Kung bukas po ang inyong third eye, mga kapatid, kung bukas po ang inyong third eye, iba-iba kasi ang uri ng third eye, mga kapatid. 5 kasi ang uri ng third eye. Nakakarinig ka, nakakakita, o nakakapanlasa ka, nakakaamoy, o di kaya nakakaramdam. Pag bukas ang dalawang third eye mo, yan, na nakakaramdam ka at nakakaamoy, pag nakakaramdam ka na parang kinikilabutan ka, yan, na parang naninindig yung iyong balahibo, at parang nakakaamoy ka ng parang amoy ng isang kabayo, na kahit wala ka namang nakikita kung ano mang uri ng kabayo, dyan yung presensya ng isang tikbalang sa inyong paligid. Yan, mga kapatid, dapat maging masusi din kayo sa spiritual, wag din kayong patanga-tanga. Yan, ganun dapat pag anong inyong ang third eye. Kasi ang third eye kasi, mga kapatid, gifted po kasi ang taong nagkakaroon ng ganyan. Alam na alam mo yan kung ang taong kaharap ninyo may mga binabalak na masama. Alam na alam mo yan yung mga taong yan na kaharap mo ay merong intensyon na hindi maganda. Yan, alam na alam mo yan, kasi kung bukas ang third eye mo, hindi ka basta-basta maluko at maano ng mga ganyang tao na hindi maganda ang trato sa iyo, o di kaya maganda ang plano, o di kaya hindi maganda yung ginagawa nila sa iyo. Ganon yan, mga kapatid. Malalaman ng presensya mo yan, kasi kung ano yung pumapasok sa instinct mo, yun yung inaano nila, binubulong nila sa isipan mo na ganyan yung tao niya, huwag ka magtiwala, ganito ganyan, iba ang intensyon yan. Pero nasa sayo naman yun kung paano mo i-handle ang iyong emosyon o paano sila pakisamahan. Ganon, mga kapatid. Yung mga malaking uri, mas maganda pa, mga kapatid, kung kayo ay may mga alaga ng mga ganyang uri na nilalang. Ang masasabi ko lang, kung kayo ay may ganyang alaga na ganyang uri ng nilalang, mga kapatid, kontrolin ninyo siya, hindi yung sila ang magkukontrol sa iyo. Kasi pag nakontrol ka ng mga yan, makakagawa ka ng masama pag hindi mo nakontrol yung mga tikbalang na yan. Kasi mas maganda rin makipagkaibigan sa mga ganito, yan, kasi mas mapagkakatiwalaan pa itong mga ganito kaysa sa mga tao sa panahon ngayon. Sa totoo lang, ang mga tao hindi na mapagkatiwalaan sa panahon ngayon. Ito, yung mga ganyang elemento, yan, ay mas mabuti pang mapagkakatiwalaan. Pero piliin nyo rin yung mga uri ng nilalang na mga putian, yan. Pero pag uri ng mga nilalang na mga itiman, wag na ninyong anuhin, wag na ninyong piliin yung mga ganyan, kasi alam ninyong mapapasama at maliligaw kayo ng aral. Yan, na kapatid. Kaya dapat yan yung inyong gawin. Mas maganda pa na makipag-ano ka dyan. Pero sa mga normal na tao, kung sa mundo ng spiritual at hindi alam ng mga tao na ang iyong mga kaaralan sa spiritual, sasabihin nila niya na nasisiraan ka ng ulo, nahihibang ka, kung ano-ano na yung mga negative na masasakit na salita na galing sa mga bungangan nila. Pero hayaan niyo lang, mga kapatid, mas iba kayo ng kinagis ng aral kaysa sa mga yan, sa mga na tao normal. Isipin ng iba niyan na nasisiraan ka na ng ulo, nababaliw ka na, nahihibang ka na, pero alam na alam mo sa sarili mo na matino ka ring tao. Kaya nga na ano mo rin sa spiritual na iba talaga ang tao pag spiritual ang tinatahak mo. Magkaiba kayo ng pananaw o di kaya paninindigan sa mga ganyang usapin sa spiritual. Yan. Pero pag mapapag-aralan din nila yung spiritual, mauunawaan din yan nila, mga kapatid, pag nag-aral sila ng mga ganyang karunungang lihim, na hindi lang tayo ang nabubuhay dito sa ating mundo. Hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay din dito. Meron ding mga ibang nilalang bukod sa mga nabanggit ko diyan na nananahan pa dito, na hindi pa na-discover ng mga taong nag-aaral sa mga ganyang pamamaraan sa spiritual. Yan. Ermitanyo. Itong ermitanyo na ito, yan, siguro dyan sa lugar ninyo, dyan sa inyong mga properties na yan, mayroong matanda dyan na kunyari na nangangahoy o di kaya papunta-punta ng bundok. Yan po pala ay mayroon pa siyang kakayahan na isang ermitanyo, matandang babae o matatandang lalaki.
Ang ermitanyo na yan ay isang matanda yan na magaling sa larangan ng panggagamot, sa herbal, anumang uri ng mga pag-aaral sa ritual. Ang ermitanyo yan mga kapatid. Ang ermitanyo ay hindi po basta-basta yan. Ang mga ermitanyo ay hindi po basta-basta nagtitiwala yan. Malakas po ang ano niyan, ang instinct na mga yan. Kunyari yung mga nangangahoy dyan na mga matatanda, yung mga laging pumupunta sa gubat, at saka parang doon sila nag-ano sila ng kanilang kakayahan, nagcha-charge sila ng kakayahan doon. Yan po ay may kakayahan sa spiritual yan. Yung mga ermitanyo, mahilig yan sila din mag-ritual sa mga kuweba. Yan, sa kuweba, sa mga puno, diyan sila nagre-ritual sa mga sapa, sa ilog. Parang ano din yan sila, parang hindi rin sila magkalayo ng pamamaraan ng babaylan. Pero ang ermitanyo ay may sarili pong paninindigan at prinsipyo yung ganyan. Yan. O shaman o babaylan. Ayan. Isa dito sa mga resonate dito, yung taong makakapanood nito ay may mga lahi na mga shaman o babaylan na sa susunod ay sila ang mag-aano dito, sila ang magmamana ng kakayahan nila bilang shaman o babaylan. Ayan. Ano nga ba yung mga ano ng mga babaylan? Ano nga ba yung mga tangan ng mga babaylan, mga kapatid? Ang mga babaylan o mga ermitanyo ay hindi yan sumasamba sa tinatawag na Diyos, ito mga santo-santo. Hindi yan sila sumasamba sa mga ganyan. Ang sinasamba niyan, ang anito at bathala ang mga sinasamba niyan. Kalikasan ang sinasamba ng mga shaman o babaylan. Yan ang yan ang katotohanan diyan. Hindi yan sila nag-aaral ng ng mga Latin. Hindi yan sila nagtatangan ng mga anting-anting. Yung mga shaman o ermitanyo, ang mga tinatangan niyan, yung mga mutya ng kalikasan. Kalikasan ang tinatangan ng mga ermitanyo, shaman o babaylan, yung mga ugat na lagpasan, yung tagusang yan yung mga kalimitang tinatangan ng mga ganyan sa kalikasan galing, tulad ng mutya ng linta, mutya ng langka. Ganun yung mga tangan nila. Hindi yan sila nagtatangan ng mga anting-anting o amulet. Yan. Ganun yung mga kapatid, yung legit na shaman at ermitanyo. Ganun yung mga yan. Pero kung tulad nung sa akin, pinag-aaralan ko yung ganyan, ang pagiging faith healer. Yan. Yung pagiging shaman, hindi rin mawawala yan kasi dugo rin namin yung pagiging babaylan, shaman. Ang mga shaman po, mga kapatid, hindi po yan bumabanggit ng Latin. Kahit ikaw po ay magdasal ng kung anumang klaseng panalangin at ikaw ay humingi ng basbas sa kalikasan, kikilos yang mga yan. Kikilos yang mga nag-iingat at nagtatangan sa mga kalikasan na yan. Yan. Ganon yun, mga kapatid. Hindi yan ang mga babaylan ay hindi po nagtatangan ng mga tumatawag sa ating Panginoon. Yan lang po ay mga tinatawag niyan, yung mga elemento ng kalikasan tulad ng mga engkanto, yan, laman lupa, diwindi, kapre, kung ano man yung mga gabay ng mga yan. Yan po ay mga tangan ng mga shaman o babaylan. Yan. Itong kaluluwa, isa rin ito sa tangan ng babaylan, ang mga kaluluwa, tulad ng mga namayapa nilang mahal sa buhay na lolo nilang manggagamot, lola nilang manggagamot, o di kaya mga ninuno nila na mga sinauna pang ninuno na mga manggagamot. Yun ang mga tinatawag nila tuwing sila ay nanggagamot. Yan po ang mga linyada ng mga babaylan, mga kapatid. Pero sa totoo lang, sa banal na aklat na sa Biblia, bawal naman po talaga, mga kapatid, na pag nanggagamot ka, ang tinatawag mo ay mga kaluluwang na namayapa, yung mga bawal po talaga yun, kasi hindi na po natin dapat pwedeng tawagin yung mga ganyang mga espiritu na namayapa na. Kung gusto niyo manggamot, dapat ang unang tatawagin ninyo ang Ama, dapat ang Ama at ang Anak at Diyos Espiritu. Ganun po dapat, kasi po sila yung pinaka highest na God o Diyos sa atin, mga kapatid.
Pero siyempre, kung ano yung kinagislan nila ng mga babaylan na yan at ermitanyo, kung ano yung pinaniniwalaan nila, ay ginagalang ko po naman yan. Ginagalang ko naman yung mga kanilang kakayahan. Ang sa akin lang, nirerespeto ko rin kung ano yung mga kakayahan nila. Yan. Ganun ako mga kapatid, kung ano man yung mga kaaralan nila, kung yan ba ay kaliwa, kanan o kung ano man, ay nirerespeto ko yan kasi sila yung sila yung ah, nagpasok sa ganyang buhay. Sila rin ang wala tayong dapat iano diyan sa kanila. Ako ay ginagalang ko ang kanilang mga kakayahan. Hindi ko kailangang manira o ano man para anuhin. Ang sa akin lang isinisiwalat ko kung ano yung katotohanan, mga kapatid. Pag alam kong mali o may nilulukong tao at alam kong siyempre sa sobra na rin siguro o di kaya sa sobra na at parang hindi ko na matiis yung mga pinagawa nilang panluloko at yan ay napag-aralan ko, ay pwede kong isiwalat yan dahil alam kong tama yung ginagawa ko. Kasi mahirap din sa ngayon na maloko, mga kapatid. Yan, lalo na sa panahon ngayon, pag usapan ay spiritual, pera. Yan, maraming ganyan sa panahon ngayon. Niloloko, nai-scam ng mga malalaking halaga. 1,000, 15,000, nai-scam pa. Dahil nga maraming ang loko-loko ngayon. Yung iba ginagamit pa yung pangalan mo para sirain. Yan. Hindi talaga nawawala yan, kaya doble ingat din dapat tayo. Blessing, mga kapatid. Yan, ito yung na blessing na dadating sa iyo. Marami itong hintay-hintay lang po, mga pinansyal. Yan, mga siguro sa mga nasalanta ng mga bagyo ngayon ay may mga nasalanta diyan ay may blessing din na ibibigay sa inyo na ng ating Panginoon na inano niya lang sa isang tao o may tutulong sa inyo, bibigay ng food pack o di kaya mga pangangailangan ninyo o mga nasalanta diyan, bibigyan kayo ng mga damit o di kaya pagkain, bigas, noodles. Yan yung tulong of blessing na dadating sa inyo ngayon. Lahat ng nasalanta ng bagyo ay merong blessing na dadating sa inyo o di kaya kapirahan. Yan. Kapre, ayan na, naglabasan na itong mga ito na naninirahan sa inyong lupain o properties. Itong tikbalang, yan, itong kapre. Ito. Kalimitan kasi, mga kapatid, ang nakatira yung mga kapre niyan sa mga malalaking kahoy tulad ng balite. Diyan yan sila nauwi at natutulog yung mga ganyan. Yan, ang mga kapre po, yung mga itsura ng kapre ay pula po ang mata ng kapre na yan. At saka yung buhok niyan ay makakapal. At saka nakabahag yung mga yan na may hawak na tabako o sigarilyo. Yan, mga kapatid, yung ng kapre. Yun yung tangan ng kapre na yan. Ang kapre naman po, mga kapatid, ay merong mga mababait, meron ding mga masasama na uri ng mga nilalang. Ang kapre ay mahilig sa mga magagandang babae na kalimitan ay nagkakagusto sa kanila at minsan ay ay kinukuha nila at dinadala nila sa kanilang mundo. Yung tinatawag dito na pinapalakad. Ganon, mahilig ang mga babae sa mga ganyan. Kapatid, magkaiba naman ang dalawang uri ng kapre, mga kapatid. Dalawang uri yan, mga kapatid, na kapre. Ang kapre tsaka yung may sobrang mataas pa rin, agta yung tawag dyan. Kapre at saka agta, mga malalaking tao yung mga yan, yung mga ganyang nilalang. Yung mga yan ay mahilig sa mga magagandang babae, yung mga ganyan. Pinaglalaroan nila, ginagawa nilang kanilang kasintahan. Yan, pat nagustuhan nila yan, idadalhin ng mga kapre na yan, yung mga tao na yan sa kanilang mundo at gawin nilang kanilang mga kasintahan doon. Yan. Yan ang kalimitan. Kaya ang mga nilalang na ganyan ay hindi naman yan sila namimintas kung hindi niyo sasaktan. Parang tao din, mga kapatid. Tignan mo yung tao na nanahimik, suntukin mo yan at sipain mo, susuntukin ka rin yan kasi nga nasaktan din sila. Nasaktan yung mga tao na sinuntok mo. Ganon din yung ganon din yung mga elemento na yan. Kahit hindi mo yan makakita at natamaan mo yan, ay matatamaan ka rin sa kanila. Ganon ang ng mga yan. Pero ang mga yan, mga kapatid, ang mga tikbalang o elemento, napapag-usapan yan. Pwede mo rin kausapin yan, mga kapatid, nakikinig yan. Pag yan ay humingi ka ng pahintulot o pasensya dyan, yung isang manggagamot na kakausapin yan, ay
nagpapatawad naman yan sila. Hindi yan tulad ng mga mangkukulam na yan ay pag ang tao na kinulam ninyo, kinulam ng taong yan, kinulam ng mangkukulam yung isang tao, tapos pinakialaman nyo yan at hindi, at yun ay nasaktan, yung pinakialaman niya, ay talagang magagalit yun kasi ayaw na ayaw ng mga mangkukulam na pinapakialaman yung trabaho nila. Gaganti at gaganti yun. Ganun. Parang ganyan din si spiritual, mga kapatid. Ito din yung Anghel de la Guardia ninyo. Isa din ito sa laging nakasubaybay o laging nakasunod sa inyo saan man kayo paroroon upang kayo ay iligtas anumang kapahamakan, kapanganiban, disgrasya o anumang uri ng dilubyo na dadating. Ay pag tinawag ninyo itong Anghel de la Guardia ninyo ay agad po itong dadating upang kayo ay sakluluhan. Kaya po ang sabi ko sa inyo, bata pa lang tayo, mga kapatid, meron ng inassign ang ating Panginoon ng isang anghel na tagapagbantay o tagapagtanod sa atin upang tayo ay bantayan at ilayo sa anumang kapahamakan, mga kapatid. May mga Anghel de la Guardia tayo. Yan. Minsan iniiwan ng mga Anghel de la Guardia ang Anghel de la Guardia yung isang tao kasi nga naliligaw sila ng landas, naliligaw sila ng aral dahil nga nilamon sila ng makamundong bagay. Yan, tulad ng pagbibisyo o kung ano mang uri ng mga ginagawa nila. Yan. Pag alam na ng na hindi na maganda yung ginagawa mo, aalis yan kasi nga alam na niya na masama na yung pinagagawa mo, na impluwensyahan ka na ng makamundong bagay o makademonyo. Yan, tulad ng mga bisyo, kung ano man. Yan yung nangyayari, kaya iniiwan sila ng mga anghel. Pero yung anghel na ito sa iyo ay lagi itong nakabantay. Yan, ay itong Anghel de la Guardia ninyo. Yan, kumbaga sa ay lagi kayong niyan, binabantayan saan man kayo naroroon. Yan. Spirit guide sa mga manggagamot dito, sa mga manggagamot na dito, sa mga faith healer, manggagamot yan, o mga shaman, babaylan, o kung anumang uri na mga estado kayo sa panggagamot na meron kayong kakayahan. Mayroong mga spirit guide kayo dyan na mga gumagabay sa inyo, tulad ng mga elemento, diwinde, kapre, tikbalang, anumang uri ng nilalang na ginawa ng nananahan sa ating inang kalikasan, ay isa din yan sa tumutulong na nanggagamot o di kaya bantay ninyo. Yan. Yan yung mga mas magandang itangan, ang mga spirit guide, ang mga putian. Yan. Totoo ang mga elemento na yan na nananahan. Nakalagay din yan sa Biblia, yung mga ganyan. Mga anghel na yan, yung mga elemento na yan, mga tikbalang, kung ano yan, nakalagay yan. Yung mga espiritu na, kasi yung mga kapatid, ang mga espiritu na yan, yan yung mga falling angel na galing sa langit na itinapon dito sa lupa dahil sila ay nagkasala. Yan, falling angel yan sila. Yung mga engkanto, yung mga diwindi, kapre, tikbalang, kung ano man, sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. At sila ay ayon sa aklat na aking nabasa, mga kapatid, sila ay pinarusahan ng ating Panginoon at itinapon dito sa lupa, nananahan sa mga bato, sa kuweba, sa mga talon, sa mga malalaking puno, sa kagubatan, sa mga baliti. Diyan nananahan yung mga yan, diyan sila tinapon ng ating Panginoon. Dito itinapon sa lupa at nanahan sila at tumayo ng kanya-kanya at sari-sarili nilang kaharian, yung mga engkanto at elemento at mga diwindi na yan, kasi nga nagkasala sila sa langit. Ganun din yung mga yung mga itim na mga engkanto, itim na diwindi, itim na laman lupa, itim na mga galing din yan sa sa impyerno o sa sangka-impyernuhan, mga kapatid, na ipinadala din ng kanilang hari ng demonyo dito na maghasik ng lagim o di kaya kasamaan upang parusahan ang mga taong nais nilang bigyan ng pasakit. Ganon yan, mga kapatid. Galing din yan sa impyerno, yung mga itim na mga engkanto na yan, na itinapon din ng kanilang
ng mga demonyo dito upang tuparin din ang kanilang misyon. Ganon din yung mga engkanto na yan na galing ng mga falling angel na yan na ano na itinapon ng ating Panginoon dito sa ating mundo. Yan, kaya nanirahan sila diyan sa mga lugar na aking nabanggit. Yan. Kaya hindi lang tayo ang naninirahan dito sa ating sa ibabaw ng mundo. Napakarami pa na mga uri na nilalang. Yan, yan ang masasabi ko sa inyo. Itong itim na kandila. Itong itim na kandila ay di natin kasi sa mga inggit o galit o kung ano man ay pwede kang idaan sa itim na kandila. Kasi ang itim na kandila, mga kapatid, ito ay masamang uri ng ritual na gumagamit ng itim na kandila. Yan. Ako ay hindi ako gumagamit ng ganyang mga pamamaraan ng itim na kandila. Yan. Kaya mahirap, mga kapatid. Kasi ang ito, pag masama kasi ang ginagamit mo, yan, ay masama, maliligaw ka ng aral. Yan, pwedeng gumamit ng kandila sa pagdadasal basta puti. Yan. Dalawang uri ang kandila, mga kapatid, ang pula at itim. Ang pula po, depende po yan sa ritual. Ang pula ay meron sa pagpapabalik ng mga magkasintahan, pula yan. Ang pula ay isa rin sa ginagamit sa ritual na pamarusa. Yan. Ang itim, yan talaga ay yan ang ginagamit ng mga tao na sila ay gustong maghiganti, tulad na pinatay ang kanilang pamilya, sinalvage man yan, o di kaya pinatay, o di kaya ginahasa ang kanilang mga anak na hindi mabigyan ng katarungan, o di kaya pinatayan o kung ano man. Ay minsan sobrang galit ng tao ay nakakagawa sila ng hindi maganda para maghiganti, mga kapatid. Dinadaan nila sa pagsindi ng itim na kandila, lalo na pag dinaan yan sa pagsindi ng itim na kandila sa sementeryo, ay talagang napakalakas na uri ng ritual yan. Pag yan ay sinindihan mo yung mga taong umagrabyado sa iyo o ginawan ka ng hindi maganda, yan, kasi itim yan. Kasi ang mga itim na uri ng mga gamit, yan ay pangkadiliman yan, mga kapatid, tulad ng mga manikang itim, tulad ng mga kung ano mang kandila, kung ano mang sangkap na basta itim, mga kapatid. Yan po ay uri ng ng makaritual na ritual ng mga masasama. Yan. Depende po sa tao kung sa mabuti o sa masama nila gagamitin. Nasa tao ang patungkol, mga kapatid. Kaya nga tinatawag, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan. Pero ang Panginoon pa rin ang magpapasya kung yan ba ay tatalab o hindi. Ganon, mga kapatid. Gayuma. Isa din ito. Ang gayuma po, mga kapatid, ay isa rin ito sa ngayon ay may mga partner na nag-aaway dito o di kaya hindi nagkakasundo, ng babae, ng lalaki man yan, hindi na magkaunawaan, away na ng away, hindi na magkakaintindihan. Isa dito, mga kapatid, ay ginayuma dito. Ginayuma. Kaya ako, mga kapatid, kahit saan ako pumupunta, hindi po ako basta-basta nagkakakain-kain minsan. Alam kong hindi ako komportable, kasi hindi niyo alam kung ano yung mga nakalagay dyan sa mga ganyan, lalo na sa mga gathering, handaan, o di kaya sa mga okasyon. Yan. Hindi po ako basta-basta yan na kumakain. Gusto ko pag ako pag ako ay nasa handaan, ako yung kukuha ng mga pagkain, hindi yung sila yung magbibigay ng pagkain sa akin, kasi hindi natin alam kung ano yung mga inilagay ng mga yan, lalong-lalo na kung hindi natin kakilala, o di kaya lalong-lalo na kung hindi natin alam kung taga saan yung mga taong nagsiserve ng ating mga pagkain. Kalimitan po, kung hindi gayuma ang ilalagay sa pagkain ninyo, lason. Yan, isa din lason. O di kaya gagawin sa inyo, bubulungan yan ng kung ano-anong hindi maganda. Yung may mga alam dyan. Kasi ako, mga kapatid, kahit ako sa spirit, kahit ako naging manggagamot ako, hindi ako basta-basta nagtitiwala kahit kanino. Sa totoo lang.
Kasi magkaiba kayo ng ano, magkakaiba kayo ng ah, ang ano pagkatao, mga kapatid. Kaya ganun. Kaya hindi ako basta-basta. Kaya minsan kung kayo ay nakakaramdam dito na lagi kayo nag-aaway, lagi na lang hindi maganda yung ano ninyo, ay may posibilidad yan na ginawan kayo ng yung isa sa inyong mag-asawa ay ginawan ng love spell, mga kapatid. Itong next week na ito, itong blessing na ito, baka matatanggap ninyo ito, baka food pack, pera, pinansyal, yan, grocery, kung ano man yan, matatanggap ninyo ito, lalong lalo na sa mga nasalanta ng mga bagyo na ano ba yung krising ba yun, yun yung mga blessing na ibibigay sa inyo ang ating mga sa mga nagtatrabaho sa mga munisipyo, yan, mga LGU, barangay, mga mayor natin, vice mayor, mga sangguniang bayan, yan, mga SK, meron silang ibibigay na blessing sa inyo, mga kapatid. Yan, kasi yung mga mayor natin at saka mga vice mayor o di kaya mga sangguniang bayan, isa din yan sa tumutulong sa mga taong mahihirap. Hindi yan sila madali yan silang lapitan, mga kapatid, kung kayo ay humingi ng tulong at alam naman nilang kaya naman nilang gawin ang mga tulong na ino-offer mo sa kanila, ibibigay din naman nila yan kasi obligasyon nila yan, mga kapatid, yung mga ganyan. Yan, may blessing na dadating sa inyo. Yan, yung iba nakatanggap na siguro, yung iba ay matatanggap pa lamang nila yung mga blessing na ito. Ito na lang yung itim na kandila na ito ay ipanalangin na lang ninyo na kung ano man yung ginawa sa inyong hindi maganda, nakakaramdam kayo ng hindi maganda sa inyong pangangatawan o di kaya sa inyong spiritual o physical na karamdaman, ay ipanalangin na lang ninyo na matanggal ang ginawa sa inyo gamit ang itim na kandila. Yan. Itong properties niyo na ito ay meron pong mga elemento na nakatira dyan sa mga lupain ninyo. Yan. Kung alam naman ninyong mabuti, ay wag na ninyong anuhin. Kung alam naman ninyong mabuti ang mga nananahan dyan, wag na ninyong palayasin, mga kapatid. Hayaan na lang ninyo dyan na magbantay sila dyan. Kung sino man yung mga taong magnakaw dyan sa loob ng teritoryo ninyo, ay hambalusin nila. Ganon. Ganon yung iuutos mo. Kung sino magnakaw dyan ng mga niyog ninyo, ay mahuhulog o biglain na lang sila dyan, mapipilay. Ganon, para madala yung mga magnanakaw na yan diyan sa amin, sa lugar namin doon. Pag ako'y umuwi doon, ganon yung mga pinapatungkulan ko, yung mga yan ay malalaki ang puno doon sa bahay namin. Kaya ay talagang pag yan ay nagnakaw ng niyog ay talagang mamamaga ang paa. Kaya ganon, mga kapatid, yung mga elemento na yan, nauutusan din yan. Yan ang ano ko, nauutusan din yung mga yan. Ang mga elemento, mga kapatid, hindi nyo man nakikita yung mga ganyan, yung mga anumang uri ng espiritu o elemento, hindi nyo man nakikita ang mga yan, pero nararamdaman yan ng iyong presensya. Yan, ng inyong ano, ang presensya niya nararamdaman ninyo kung nasa paligid niyo yan, kasi makakaramdam kayo ng kilabot o di kaya hangin na dumadampi sa iyong katawan o di kaya batok. Pag yan ay tinawag ninyo, ibig sabihin na andyan ang presensya niyan, na kapatid, yan ang katotohanan dyan. Kasi pag sa spiritual, dapat marunong ka rin marunong ka rin yung pasikot-sikot sa mga ganyan. Alam mo rin yan, pag-aralan kung paano yan anuhin. Yan, pipili tayo ng mga pangalan na makakatanggap ng blessing ngayon. Ay, yan, collective pa rin to, mga kapatid, kung alam ninyong nakaka-resonate kayo. A, ito yung mga simulang pangalan nila. A, L, yan yung mga pangalan na makakatanggap ng blessing. Yan yung mga may mga property o may ari-arian na may mga puno na may mga nananahan, yan din yung mga pangalan nila. D, N, yan,
A. Yan. U. Last. R. Yan mga kapatid, yung mga pangalan na makakatanggap ng blessing ngayon. Yan. At ito yung mga zodiac sign. Oop. Ang zodiac sign ay itong Aries. Yan. Itong Capricorn at saka Gemini. Ganun ulit, Gemini. Ito yung mga number. 10, 6, 9, 11. Yan po yung mga number at saka zodiac sign at saka yung mga letra na makakatanggap ng blessing. Yan po mga kapatid, at hanggang dito na lang at God bless us all.